Hello everyone and welcome to our discussion regarding the second special topics when it comes to environmental science, which is all about the idea of food insecurity. So probably itong concept na to ay na-encounter yun na during your Science, Technology, and Society class or yung STS class ninyo way back on your first year, I guess. So, ang topic na to patungkol sa food security, medyo i-relate lang natin ito sa kung gaano nga ba ito ka-significant pagdating ka environmental science. So medyo magiging quick lang, mabilisan and pahapyaw lang yung discussion natin pagdating sa bagay na to kasi i-relate natin yung food insecurity o yung kakulangan sa pagkain pagdating do sa idea natin na kung bakit nga ba nakakaapekto ito sa mga tao ay kung bakit nga ba nakaka-apekto ito overall pagdating sa mismong environment natin because this is one of the issues na nag-exist pagdating sa bagay na to. So, when it comes to the idea po ng food insecurity, pinag-uusapan po natin dito yung pamaraan sa kung paano nga ba maaaring makapag-consume ng reliable na pagkain ng iba't ibang mga individuals. Paano nga ba nila ma-metabolize yung pagkain na to at magkakaroon ng sapat na sustansya na essential para sa human well-being. So kapag pinag-uusapan po natin yung well-being ng humans, this is not only involving the presence po ng healthy body, kundi pati na rin po ng healthy mind. Okay? So tandaan po natin that mental health is also important kapag pinag-uusapan po natin yung mental well-being or the overall well-being ng isang tao. So, ang idea po ng food security, it basically exists in a community kapag ang lahat ng tao ay merong physical and economic doorway for enough food to meet their dietary supplements for productive and healthy lives. Kasi kung kulang po tayo sa pagkain, hindi po magiging productive ang mismong environment natin. And kung titingnan po natin yung mga datos, more than 800 million worldwide live every day with hunger or food insecurity as a constant companion. So isa po talaga ito sa mga issues na kinakailangan po natin na bigyan ng malaking focus pagdating po sa mga bagay na to. Now, food insecurity can actually be divided into two specific na concepts. So nandito po yung tinatawag natin na idea of food security and food insecurity. So when we talk of food security, ito po ay available sa mga families who have access to safe and nutritious food. They are not anxious, usapin po pagdating sa mental health, they are not anxious about accessing food and they can acquire food in typical manner or nakakakuha po sila ng pagkain every day. While ang food security din po ay maaari makategorize as a form of high or no issue na food security or pwede rin po ito na maging marginal or typical na some food shortage with associated anxiety about sufficient supply. So pinag-uusapan na po natin dito kung paano nga ba ito nakakarating sa pagkainan ng iba't ibang mga individuals. Whereas, kapag pinag-uusapan po natin yung food insecurity, it is now visible in different households with limited or lack of financial resources. Kulang sa resources, kulang sa pera, kulang sa kita, kaya hindi po sila makakain dito ng enough para sa kanilang mismong pamilya. They worry that food will deplete before they can replenish the different supplies and meals are not balanced. Or, in Filipino, ito rin po yung tinatawag natin na isang kahig, isang tuka. So kung titingnan po natin na sila yung mga individuals that are actually present sa laylayan or at the lower end of the scale. So food insecurity, maaari po itong mag-range sa low to deficient food security or kulang na nga sa nutrition, kulang pa sa quantity na nag-e-exist. Now, ang components po ng food security is actually focused on 4 different factors. So ito pong factor na to, all of them are related po sa mismong environment natin. Kung naalala po ninyo sa discussion natin sa diversity and stability, isa po sa mga pinag-usapan natin na kapag na-reach natin yung stability, maaaring mangyari yung sustainability. Kaya po, na-mention din natin dito yung existence ng Sustainable Development Goals. Kasi kapag naging sustainable po yung existence ng pagkain pagdating sa isang specific na community, dito na po natin ma-address yung goal number 2 ng Sustainable Development Goals, which is no hunger. So kapag na-reach po natin itong stability na to or yung equality pagdating po sa pagkain, mari na po natin ma-address yung mga concerns regarding food availability or pagkakaroon ng pagkain, food access, and even food utilization. So ano nga po ba yung mga factors na nakakaapekto sa food availability, food access, at food utilization?
Sa food availability, pinag-uusapan po natin dito yung production, distribution, and exchange. So halimbawa na lang po dito sa part ng mismong production, kung ano nga ba type ng pagkain ng pinaka-common na napoproduce doon sa mismong lugar na to. Paano ito na-distribute or paano po ito na ibabahagi at kung ano nga ba yung presyo ng mga pagkain na to. So mapapansin po natin doon sa ibang mga lugar, para po doon sa merong mga probinsya dito, kapag umuwi kayo, mapapansin po niyo na masyadong mahal dito sa syudad kung i-compare po natin yung presyo ng pagkain pagdating sa mga probinsya. Pero yung mga pagkain katulad na lamang ng fast food na available dito sa mga syudad ay hindi naman sila available doon sa ibang mga rural areas. So yun po yung pinag-uusapan natin pagdating sa part ng food availability. Ano nga bang klase ng pagkain, yung marami, yung mura, yung makukuha at makakain natin pagdating sa isang specific na lugar. So yun po yung tutuunan ng pansin ng konsepto ng food availability. While in the case of the food access, part naman po dito yung tinatawag natin na affordability, kaya ba ng bulsa? Allocation, lahat ba or sapat ba para sa isang pamilya yung pagkain na naipoprovide pagdating sa kanila. And yung preference, kung nasusunod nga ba yung religious preferences, yung kinakailangan ng diet ng isang individual, ito ba ay nasusunod or hindi. All of those things are under the part of the food access. And lastly, nandito po yung tinatawag natin na food utilization. Kung paano nga naman ginagamit yung mismong pagkain. Tingnan po natin dito yung nutritional value nito, yung health status, food safety, and even preparation and consumption. Bakit nga ba minsan nagmamahal yung presyo ng mga pagkain? Bakit nga ba kinoconsider po natin na mahal yung idea ng pagkain ng prutas, pagkain ng gulay? Bakit nga ba mas mahal pa ito kaysa sa kinoconsider po natin na amount ng or yung presyo ng mismong ibang types ng pagkain? Kasi nga po, nakadepende po yun sa kung paano nga ba na-utilize or ginagamit yung mismong pagkain. Kung ito ba ay nutritious or kung ito ba ay hindi. Kaya nga po mapapansin din natin na mas madaling maka-acquire ng pagkain kasi mas mura yung hindi masustansyang pagkain kung ikukumpara po natin sa masustansyang pagkain. Okay? Sa panahon ngayon, ang mahal ng gulay, ang mahal ng karne. Kaya naghahanap po tayo ng mga alternatives pagdating dito. And that's the problem pagdating po sa part ng bagay na to. Kapag hindi po enough yung nutrition na makukuha ng isang individual, maaari po ito magdulot ng iba't ibang mga problema. Isa na po dito yung tinatawag po natin na mga dahilan kung bakit nga ba importante ang food security sa bawat isa sa atin. Halimbawa na lang po dito, lahat tayo ay kailangang kumain. Food is a fundamental human right. Mahirap ka man, mayaman ka man, lalaki, babae, kung ano man ang iyong kasarian, lahat tayo ay kailangang kumain. Human rights are always universal. Kahit na sino ka man, kahit nasa ang parte ka man ng mundo, kinakailangan mong kumain. And this is a part of our human rights. Kaya po importante na meron po tayong ligtas, sapat at masustansyang pagkain para sa lahat. Then, food is the basis of community's wealth. Kung ang mga trabahador mo or kung kayo kapag kayo nasa workforce na ay gutom, hindi tayo magiging productive, hindi kayo magiging productive pagdating sa mismo trabaho ninyo. At tayong mga members ng sabihin na po natin na hindi tayo mga nepo babies, hindi po tayo lumaki na merong gintong kutsara pagdating sa ating mga bibig, mga hindi po mahiyaman. We need to work. And for us to work properly, kailangan natin na tayo ay busog. Okay? Dahil kung titignan din po natin dito, our food system is unduly dependent on distant suppliers. Kaya kinakailangan din po natin pahalagahan yung mga individuals na nagbibigay sa atin ng pagkain. What we seek in the supermarket is an unprotected quality and we can only handle what is close to home. So minamaximize po natin yung pagkain na available sa atin. Then parati po natin tatandaan na importante ang usapin ng food security because we are always in debt. Doon po sa mga food suppliers natin, especially sa ating mga magsasaka. Sobrang ironical na dito sa ating bansa kung sino yung mga nagpapakain, nagbubusog sa ating mga sikmura, sila po yung mga madalas na kumakalaman tiyan. Kaya sila ang mga mas lalo naghihirap. Okay, yung mga magsasaka po natin hindi enough yung nagiging sweldo nila o yung kanilang nagiging kita. So dapat kinoconsider din po natin itong mga bagay na to as a part of food security.
tangkilikin natin kung ano nga ba yung sariling atin at tangkilikin din po natin kung ano nga ba yung mga kinakailangan talaga natin. We need to understand that food security is vital in the conservation of the blueprint pagdating po sa skills, tools, and capacity to feed ourselves. Kaya nga po merong iba't ibang mga delicacies na available sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kilala ang Pampanga bilang the culinary capital of the Philippines. Kasi maraming pagkain dito. Marami tayong mga celebrations na related pagdating sa pagkain. Kaya even yung ating identity ay related din po pagdating sa food. So we should always consider kung ano nga ba yung mga pagkain na kinokonsume natin because it is a part of our heritage, it is a part of our culture. Then, sometimes, kung titingnan po natin, people are rightly concerned about food health relations. Kasi kailangan niya na mabusog tayo, kailangan merong enough na nutrients para maging mas productive po tayo pagdating sa trabaho. And decent food is the basis for health. Now, meron po tayong iba't ibang mga classifications or types po ng food insecurity. So, nandito po yung tinatawag natin na chronic food insecurity or long-term and persistent state ng food insecurity or sobrang kulang or matagal na panahon na kulang sa pagkain. Kung bakit nga ba nagmamahal ang presyo ng bigas. Halimbawa na lang, that's an example of chronic food insecurity. Then, nandito po yung tinatawag natin na transitory food insecurity. Halimbawa na lang, nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng panic buying, nagkaroon po dito ng mga concerns pagdating sa iba't ibang mga calamities. So, ibig sabihin po nito, nagkukulang yung supply para sa lahat, hindi allocated para sa lahat. Pero maaari pa rin po itong masupplyan after that specific calamity. So, that's an example po ng transitory food insecurity. While lastly, nandito po yung tinatawag natin na seasonal food insecurity. So, yung seasonal food insecurity ay nakarelate naman po sa, halimbawa na lang, kapag panahon ng summer, marami dito mga prutas. Kasi that's the point of the growth or pinakamagandang panahon para mabuhay yung, or para lumaki or dumami iba't ibang mga prutas at mga gulay. Pero pagdating ng mga cold seasons, mga bare months, kumukonti na yung mga prutas kasi masyado na malamig yung panahon o kaya naman masyadong maulan. So that's an example of seasonal food insecurity. May season yung existence sa mga pagkain. Okay? So chronic, pangmatagalan, transitory, panandalian, seasonal, nakadepende po ngayon sa kung ano nga ba yung nag-i-exist na panahon. Okay? So halimbawa na lang din, halo-halo. It is present today kasi masyadong mainit, pero pagdating po ng mga bare months, bakit ka pakakain ng halo-halo or ng ice cream kasi masyado na malamig during those particular times. Okay? So, kinoconsider din po natin dito yung existence ng mga nakokonsume na pagkain pagdating sa part na to. Now, meron po tayong overall idea pagdating po sa interconnection ng poverty, low productivity, gutom, hunger and malnutrition, and poor physical and cognitive development ng iba't ibang mga individuals. So, in general, kapag pinag-uusapan po natin yung term na hunger, it is usually assumed as an uncomfortable or painful sensation caused by low food energy utilization. So, yun po yung point na kung saan tayo ay nagugutom. Pero scientifically, hunger is a weakened condition brought about by prolonged lack of food or a specific nutrient on a specific period of time. Kaya nga po yung ibang mga individuals kapag hindi sila nakapag-breakfast, there's a possibility na maka-experience sila dito ng hypoglycemia. Kasi kapag nagkakaroon po ng hypoglycemia, kinokonsume na po ng mismong katawan natin kung ano nga ba yung sugar na available sa dugo natin. So we are just considering that specific phenomenon na yun po yung response ng katawan natin kapag tayo ay nagugutom. So, kapag tumagal po yung case ng mismo hunger natin, maaari na po ito mag-lead sa tinatawag natin na malnutrition. So, ang malnutrition naman po, it is now a situation that results from devouring a diet in which one or more nutrients are one or the other not enough or too much. So, meron po tayong dalawang types ng malnutrition. Meron po tayo ditong undernutrition at overnutrition. Undernutrition, sila po yung mga nangangayayat kasi kulang sa nutrients. Yung overnutrition naman, they're overfed pero they are undernourished or masyado namang maraming pagkain ang kanilang kinokonsume. So, malnutrition pa rin po ito. Then, meron po tayo iba't ibang mga factors for malnutrition.
includes the inadequate care practices for children, insufficient health services, and even unhealthy environment. Lahat po sila ay nakapaloob dun sa idea po natin na kung bakit nga ba meron mga individuals na nakakaranas po ng malnutrition, pagkagutom, o kaya naman ay idea ng overnutrition. Then, there's also the existence po ng overall point of view pagdating sa bagay na to, ang kahirapan or poverty. It is now the point of not having enough material ownership or income for a person's need. Kasi kapag mas lalong magmamahal ang presyo ng pagkain, mas maraming individuals ang hindi po makaka-access sa nutritious na pagkain or nutrient-rich na pagkain. Kaya kapag pinag-uusapan po natin ng kahirapan, ang existence po ng poverty, isa po talaga ito sa mga malaking factor na kung saan nakaka-apekto po ito pagdating sa productivity ng isang specific na family or ng part ng community. So yun po yung tinitingnan natin dito all in all. Kung bakit nga ba merong relationship ang poverty with malnutrition, and at the same time, bakit nga ba tinutugunan ni SDG number 1 ang poverty. Then SDG 2, nandito naman yung hunger. Okay? So, tingnan po natin yung datos pagdating sa ating bansa. Pagdating po sa usapin when it comes to food security. Prevalent nga ba ang gutom pagdating sa ating bansa? And ano nga ba yung mga dahilan pagdating sa bagay na to? Well, based on some surveys, mapapansin po natin na ang taas ng poverty rate and at the same time hunger rate pagdating sa ating bansa, especially during the time of the pandemic. Noong 2020, 5% of the population experienced severe hunger. Walang trabaho, walang mapagkuhanan ng trabaho, nagkaroon ng pandemic. Kaya nga po nag-exist dito yung presence ng napakaraming community pantries during that particular time. Okay? Kasi marami talaga sa ating mga individuals, marami sa ating mga Pilipino ang naghihirap during the time of the pandemic. Which is very unfortunate. Okay? Those are some of the realities. But even until now, marami pa rin na hindi nakaka-recover because of the existence ng pandemic. 21.1% ng populasyon ng Pilipinas or the total household in the Philippines na naka-experience po ng gutom. Those are some of the factors po na napansin po natin during the time of the pandemic. At ano pa nga ba yung mga possible na reasons behind this? So bukod po dito sa existence ng pandemic, nandiyan rin po yung natin na inflation or pagmahal ng presyo ng pagkain, pagmahal ng presyo ng mga basic commodities. Mababa na nga yung kita, wala na kang kita, wala pang pambili ng pagkain. Kaya yun po yung naging malaking problema ng maraming household in the Philippines, na kung saan tumaas po ang global hunger index natin. Noong 2014, it is 13.1. What is available po sa buong mundo is roughly around 4 or 5 lang. So, ang taas pagdating sa Pilipinas. Many of this are basically under child mortality or gano'n nga ba karaming bata ang namamatay because of gutom, child underweight, and even undernourishment. So, pinaka-common po na nagsasuffer sa ating bansa ay ang mga kabataan at mga kababaihan. Sa mga kababaihan, pinaka-common po dito yung mga nagdadalang tao, lactating mothers din. Okay? They're count among the most of the people who were suffering from hunger. And according to FNRI, or Food Nutrition Research Institute, 1/4 of the pregnant women with children aged below 5 years are nutritionally at risk, while close to 12% of lactating mothers are underweight. So bukod din po dito sa mga issues na to, dumating rin po yung concern natin regarding the existence of different calamities and different siege. Halimbawa na lang po dito yung nangyari sa Marawi. This is actually taken from an evacuation site in Marawi. Even po, hindi lamang poverty ang issue po natin sa pagkakataon na to, kundi vulnerable din ng ating bansa pagdating sa iba't ibang mga calamities, pagdating sa iba't ibang mga tragedies, pagdating po sa mga natural events. Earthquakes, volcanic eruption, typhoon, flooding, landslide, lahat ng yan nangyayari po sa ating bansa. So yung mga individuals na naapektuhan po nito, usually ay yung mga nasa rural areas. But not only yung mga nasa rural areas, but even yung mga under the influence po ng iba't ibang mga siege or ng iba't ibang mga problema. Katulad ng alam po sa case ng Marawi.
tumataas po ngayon yung population ng mga individuals na nakararanas ng gutom dahil sa iba't ibang mga factors, hindi lamang dulot ng pagtaas ng presyo ng pagkain, kundi iba na ring mga factors. Human-induced factors man ito katulad ng conflict or natural factors ito katulad ng mga calamities. So, once again, kapag nawala po yung stability sa isang lugar, gutom ang mararanasan natin. And that's the reason why it's related with environmental science. And just like what we discussed earlier, dahil sa mas lalong nagmamahal ang presyo ng pagkain, mas tumataas ang presyo nito, mas may nahihirapan na makakain ng masustansyang pagkain ng maraming Pilipino. And that's the reason why we need to focus on this, the Sustainable Development Goal number 2, to end hunger, achieve food security, and improve nutrition, and promote sustainable agriculture. Marami sa atin ang nagugutom. Marami sa mga Pilipino nagugutom. At ano po ang magagawa natin dito? Hindi lamang po basta-basta na sabihin natin or pumalampag lang po tayo pagdating sa mismong government natin, kundi kinakailangan din po natin ng ilang mga initiatives para po makatulong pagdating sa mga bagay na to. The awareness pagdating po sa problema will actually help us. Okay? Kasi kung aware po tayo sa problemang ito, mabibigyan po sana natin ng solusyon kung ano pa nga ba yung mga possible means or mga possible solutions pagdating po sa problema na to. So yun po yung gusto natin matugunan pagdating po kay No Hunger. And based on the current status po natin as of 2022, children under age 5 that are affected by stunting is 148 million. Wasting or bumababa po yung weight nila, that's 45 million. And there are still individuals who are overweight because they are overnourished o kaya naman they are eating too much pero hindi naman sapat yung sustansya na kailangan nakokonsume. All in all, this is a problem of environmental science kasi part pa rin po tayo ng environment natin. At yung mga pinag-usapan po natin sa Sustainable Development Goals are significant po pagdating din sa paglutas sa mismong problema na to. Kahit sabihin man po natin na problema ito ng tao, part pa rin po ang environment natin na makakatulong para masolusyonan ang mga problema ito. And that's the reason why we are discussing these things. Those are the realities in the Philippines. Kaya po tandaan natin na the Sustainable Development Goals are not only present there para ma-remind po tayo sa kung ano nga ba yung mga dapat natin gawin. But rather the existence po ng Sustainable Development Goals ay nag-exist or nandyan para malaman po natin kung anong pa nga ba yung mga pwede po natin magawa with the help of our environment and with the help of other people and other individuals. So basically, ito po yung overall quick discussion lang po natin regarding food insecurity. So after this, meron po akong ilalagay na link regarding a documentary pagdating po sa pagpag. Isa po ito dun sa mga pagkain na kinokonsum ng mga individuals who are actually poor-stricken communities. Okay? Ang pagpag, ito po yung pagkain na nakuha mula sa mga restaurants na niluluto uli. So consider po natin itong bagay na to at kung bakit nga ba isa po ito malaking problema pagdating sa ating bansa. At bakit nga ba natutugunan ng pagpag yung kumakalam na sikmuran ng maraming mga Pilipino. So this is the overview of the discussion po natin regarding food insecurity. So see you on the next one. Thank you guys for watching this.